Hello again mga ka-farmers. This is Dr. Eve, the dentist and the farmer. In this video po, I will share to you ano yung mas ideal na stem na pwedeng gamitin for seedling production, lalo na kung in-arch technique ang gagamitin. So, last week nakapag-video ako paano yung pruning, paano yung proper pruning, natatanggalin si suckers para ma-induce ang paglabas ng magagandang stem na pwedeng gamitin for seedling production or possible dun lalabas yung male flower and female flower ng jackfruit. So ito, meron akong sample dito. Na-prune na po itong puno na to. Okay? So kung titingnan natin, may na-prune dito, so lumabas to. Na-prune to, lumabas itong maganda. Na-prune ito, lumabas to. So, ano siya pag malaki na? Gaya na sabi ko, lalabas yung mas magandang stem, yung merong joint. Ayan po, may joint. Yan. So, ito siya. Yan. Okay? So, saan pa yung iba? Yan po, lumabas. Ito po. Yan. Pwede ito pang sayon. Ito. Pang sayon. Yan po sila, oh. May mga joints. Yan. Kagaya yan. So, ito. So, hahanap po kayo ng rootstock na kasing taba na nito. Ito. Pwede na to sila. So, it's either lalabas dito yung future males and females or pwede nyo gawing sayon. So, kagaya nito. This is sucker. Pero nag-dry. So, lumabas si sayon. Pwede maganda stem. So, pwede ito tanggalin. Yan. So, ito po sila. Kaya po nagtataka kayo yung ibang nursery, yung seed bag nila or yung na-in-arch nila na sayon may bunga. Kasi po, pag nag-in-arch sila, pwede yun na may bunga na daan. May bunga na siya kaagad, tas nung na-in-arch nila. Pero yung bunga naman po yun, hindi siya mabubuhay sa seed bag. For your eyes only. Okay, so yan po. Na-induce yung magaganda. So sana may natutunan. Thank you and good morning.